Hindi gigita tanan immune sa mga paghangkat sa kabuhi. Amen. Kag reality sa aton nga Christian life, mga utod nga may ara gid nga ginaatubang kita nga pagpakig-away. Ever since wala pa matuga ang tao, sang ang gintuga pa lang sa Ginoo ang mga anghel, nag-abot na sa tagipusoon ni Lucifer nga magkontra sa Dios. Kag nangin devil, nangin Satanas, destroyer, the old serpent. Amo na ang mga description niya gin hatag sa Ginoo sa iya, sang gin hukman sa sang Dios. Kag sugod sa tunga time nga ginhulog sa sang Ginoo upod sa iyang mga angheles. Ang ginatawag naton nga conflict of the ages. Ang pagpakig-away sa panahon hasta na nga ihaboy si Satanas sa linaw sang kalayo. Matapos na ang pagpakig-away. And so bangod nga ari kita di, we are fighting. Bangod nga ari kita di, nagpakig-away kita. Ilabi na gid nga ikaw nangin bahin sang ginharian sang Ginoo. So, may ara conflict, may ara pag-away between light and darkness, kapawa kontra sa kadulom, may ara pagpakig-away between good and evil, pakig-away sang maayo kag sang malain, pagpakig-away sang Ginoo kag sa yawa. And so sa sining bulan, we will look at ang story nga tama gid ka common. Kag kumatapos ta ang story, makadto kita sa Ephesians chapter 6. And so for these first 2 Sundays or 3 Sundays, tanawon naton mga utod sa Ginoo ining story ni David and Goliath. Kag halos tanang kita na balanan naton sa Sunday school, pero mga utod sa Ginoo, we will dig deeper kag tanawon naton ang mga precious, mga malahalon nga prinsipyo. Ilabi na gid nga nagapakigiaway kita. And so, conquering giants. Amo nang aton nga tanawon sa sining month of October. 1 Samuel chapter 17, kag ang pulong ni Paul sa Romans nagahambal, mga Kristohanon, we are more than conquerors. Ano? Kung Kristohanon ka, mandadaog ka, sobra ka pa sa mandadaog. Okay? More than conquerors. And so we hope to live it, kay nag-aatubang kita sa mga challenges, not only spiritual warfare, mga utod sa Ginoo, but we face dalagko nga mga paghangkat sa kabuhi. I know you are. It could be financial crisis, it could be physical, pwede nga ang imo challenge financial, pwede nga ang imo challenge health, pwede nga ang imo challenge relationship, pwede nga ang imo challenge masaling naton nga spiritual, of course, kagayhan as a church, nag-aatubang ito sa dalagko nga mga paghangkat in the coming years. Okay? Sa sunod nga mga tinuig sa nagatanaw kita sa development nga ginahatag sa Ginoo sa aton. By the way,
before we go on, pangabuyuan nyo ng mga utod sa Ginoo kay we have to conquer giants for the glory of God. We will present to you, hopefully, matapos ni Brother Alain, kag sa aton mga technical nga mga members, ang total development plan sa aton nga area. Sa diin, we will work through that. I don't know how many years, depende sa pagpakamayo sa Ginoo. I don't know how long, o ikadakabalo, but we have to start. Okay? And so, i-present na namon sa inyo before the end of the year para mapangamuyuan nyo kag we will step ahead and we will conquer giants. So, ang development plan natin mga utod, ang aton nga church hall, mga madako ni siya, ang aton nga mga pillars, ibutang na naton sa igad. Para nga wala na sa obstruction sa tunga. So, every pillar sa gwa, dira sa gwa, sa boundaries ng school. Kag we will have mezzanine sa babaw, it will serve as a 2-story, second floor. May mezzanine kita nga nagaamo na sa sides, both sides. May mezzanine kita sa babaw nga the audio-visual. Diraman sa ato na tubang, kag we will be renovating the stage. Hindi na niya mo sa kadako. We will have a small stage. Ang taong arada, everybody will see. Okay? And then we will have 2-story buildings surrounding our church that will serve sa aton nga school. So 2-story at the back, 2-story at the front, 2-story man sa side. So everything will be covered. Okay? So wala ka sang space nga hindi covered. So everything will be covered. Okay? We will have a beautiful facade sa tubang. Tapos we have classrooms all over. And so, we have to conquer giants. Amen? We have to step of faith. Now, I will read to you kay may mga detalye. Actually, ko nagapamati ka lang sa story about David and Goliath. So, it's just a summary of what happened. Pero let me read to you 1 Samuel 17 kag i-explicar ko as we go along. Let us pray. Lord, Holy Spirit, ikaw Ginoo gid ang maghatag sa amon sing kaalam di sa common story, Lord. Kagapasalamat kami sa eternal truths nga ari diri nga very relevant sa amon nga time. Hindi lang sa time ni Saul, hindi sa time ni David, kundi Ginoo even sa amon nga time sa buong present day, kaysa din gaatubang makami Ginoo Lord sa mga giants. Salamat kay gin-promise mo sa amon, we are more than conquerors. Thank you, Lord, kay ikaw ginang Diyos namon kay nasaligan. Help us, Lord, sa amon pagtuon sini nga story. In Jesus' name, amen. Ang pulong sa Ginoo nagahambal, the Philistines, plastar nila ang ilang mga soldado, nagcamping sila between Soko and in Judah and Azekah. Saul countered siyang first king. Si Saul, ginatubang yan by gathering his Israelite troops near the valley of Elah. And so, preparar man si Saul. So, the Philistines, sa mga Israelites, nagatubangay sila, they face each other on opposite hills. Di sa bungyod nga isa Israelites, di sa bungyod nga isa ang Philistines, with a valley between them. So, may imagine mo, di sa piyak nga bungyo, dari ang Israel, di sa piyak nga bungyo, dari ang Philistines. Then Goliath, a Philistine champion from Gath. So, iri ang higante, he came out of the Philistine ranks, nagwa siya ka ginatubang niya ang Israelites. He was over 9 feet tall. So, ang kataso ni Goliath, 9 feet plus. Okay? Tapos, may aras nga bronze helmet, kag may aras nga bronze coat, bronze helmet, bronze coat, amo nang iya nga plastar. Kag tapos saling niya, and his bone coat of mail weighed 125 pounds. That's almost
56.7 kilograms. Grabe na. Daw, isa ka sako, isa ka sako, 50 kilograms. Ano? Kaya mo nakabugat ang iyang armor. Okay? Tapos, siling sampulong sa Ginoo, he also wore bronze leg armor. May bronze leg armor siya. Kag may bronze javelin on his shoulder. May javelin siya sa iyang ano. The shaft, ang pinakapunta sa iyang spear, sa iyang bangkaw, was as heavy and thick as a weaver's beam, tipped with an iron spearhead that weighed 15 pounds. So 15 pounds, mga 6.8 kilograms. Beno, ang iyang puntas, ang iyang bangkaw na, 6.8 kilograms na. Bugat na, boy, goon ka na, patay ka na. Ano? Hindi ka na. What happened? His armor bearer walked ahead of him carrying a shield. May armor bearer pa sa nga may shield. Goliath stood and shouted. Grabe, no? Gatindog si Goliath, nagasinggit at taunt across to the Israelites. Ang singgit ni Goliath, siya insulto. Ano? Grabe nga pag-insulto yan sa Israelites. Why are you all coming out to fight? Yan nga, tanani ka mo. Okay? I am the Philistine champion, but you are only the servants of Saul. Imagine ang hambal ya. Kamuya, ako ya champion, kamuya pigado, kamo. Choose one man to come down here and fight me. One-on-one na lang ta. Grabe, no? One-on-one na lang. Hambal ya. Kung mapatay ako, slaves niyo kami. Pero kung mapatay ko siya, slaves namon kamo. Okay? Grabe ni hambal ya. I defy the armies of Israel today. Ya, wala ka mo. Law-law ka mo. Send me a man who will fight me. When Saul and the Israelites heard this, grabe anong hambal? Ang hambal ni Samuel, siyang nabatian ni Saul, kag sa mga Israelites, ini nga mga hambalanon, they were terrified. They were terrified. Pertiga kururog sila. Nagkururog mga tuhod nila. Terrified and deeply shaken. Tamo ng description sa ila. Ano? Grabe nga kahadlok. Nagakurog sila. Now David was the son of a man named Jesse. Ari si David. An Ephrathite from Bethlehem in the land of Judah. Jesse was an old man at that time. He had 8 sons. 8 kabataan. Si Eliab, Abinadab, Shimea, had already joined Saul's army to fight the Philistines. So, bali, 3 ka magutod nga magulang. Si Eliab, ang kamangulangan, si Abinadab, kag si Shimea, sila tanan ara sa army sang Israel nga nagaaway sa Philistines. David was the youngest son. David's 3 oldest brothers stayed with Saul's army. Pero si David went back and forth, si David, pakadto pakari, so he could help his father with the sheep in Bethlehem. So David, shepherd boy, manugbantay kardero. For 40 days, kabalo ka mong 40, very significant sa pulong sa Ginoo na. Ano? Ang 40 bala, very significant na. Jesus Christ was tempted 40 days. 40 days after, you have the Pentecost. Diri naman, for 40 days, every morning and evening, si Goliath strutted in front of the Israelite army. Ano yan si Goliath? Pagkanto mabalik. Kada aga, gabi, sige lang niya insulto ya sa mga Israelites. One day,
si Jesse, naghambal kay David, suling niya, dala ka basket, dala ka tinapay, pulo ka loaves at tinapay, dalon mo to sa imo mga magulang. Kadto ka to. Kag dalon mo sa ila, and give this 10 cuts of cheese to their captain. So may pasalubong pa si kapitan. Ano? See how your brothers are getting along and bring back a report on how they are doing. So siya, kadto ka to, kag balikan mo ko di, balan mo ko. And so, David's brothers were with Saul and the Israelite army at the valley of Elah fighting against the Philistines. Why mo man sila gaaway ni kay why man sing may So David naglakat siya, dala ang ginpadala, okay? Nag-abot sa camp just as the Israelite army was leaving for the battlefield with shouts and battle cries. Grabe doon ang isog man sila. Ano? Soon the Israelite and the Philistines forces stood facing each other, army against army. Army against army. Di kami sapiak. Okay? Tapos saling niya, si David left his things with the keeper of supplies. Ginbili niya itong tinapay. Excuse me. And hurried out to the ranks to greet his brothers. Kadto sa soldado. Kag sa istorya si David, si Goliath, champion, came out from the Philistines' ranks, nagwa si Goliath. Then David, nabatian ni David, ang iya mga singgit, ang iya mga pag-insulto. Okay? Sa army ng Israel. Law-law kamo. Ano? Wala kamo. Ngita kamo da isa, kontranay kami. Ano? Pigado kamo yan. Amo na nabatian ni David. Tapos, as soon as the Israelite army saw him, they began to run away. Grabe, no? Kadto tong Israelites, pagwa ni Goliath, retreat. Grabing plastanan. Pagwa ni Goliath, dunalagan sa tanan. 9 feet plus tall. Grabe, dako-dako nga tao ni. Higante. Have you seen the giant? The men asked. He comes out each day to defy Israel. Remember the name Israel? Ano ganang meaning sa Israel? Si Jacob, ginisra ngalan niya Israel, di ba? Anong meaning? Power with God and power with man. Diriyan. Wala power. Ang Israel hindi tuod-tuod sa ila kabuhi. Nagapinalagyo sila. Wala tong power with God kag power with man. Pinalagyo sila. The king has offered a huge reward to anyone who kills him. Ginambal nila kay David. Grabe ang reward sang king. Kung mapatay mo si Goliath, ihatag niya sa imo ang prinsesa nga imo mangin asawa, kag ang imo pamilya exempted sa pagbayad taxes. Yan mo ng reward ni Saul. O, sino sa inyo da? Mabato kay Goliath, mapatay si Goliath, tari akong bata, pangasawa nyo. Libre ka mo tanan. Why ka mo tax? Why ka mo tax? Siling ni David. Siling ni David, what will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Anong premyo? Nga sinuning pagano nga Pilistino ni. David niya, a young boy, young man, probably 16, okay? 18, okay? Sinuning pagano ni. That he is allowed. Grabe ang ambal ni David. Nga ginasugtan niyo siya, nga insultuhon ang soldado sang buhi nga Diyos. Muna nga ambal ni David. Nga ginasugtan niyo siya. Napabayaan niyo lang siya nga mag-insulto sa Diyos. And these men gave David the same reply. They said, yes, that is the reward for killing him. Amo nang reward.
Kung maperde mo, pangasawon mo, okay, kung bata, wala ka tax. But when David's oldest brother, si Eliab, heard David talking to the men, he was angry. Di ba si Eliab magulang? So nakabati siya, aking si Eliab, ano ginahimo mo de, David? Ang aton to nga mga karnero, ginpabayaan mo, siling niya, kabalo ko sang bugal mo, David. Kabalo ko sang tripping mo. Amo na ambal ni Eliab. Balaan ko tripping mo, David. Grabe, no? Tapos siling niya, I know your pride and deceit. You want to see the battle. Mangusyuso ko lang di mo ya, David. Ano? Amo nang imo ya. Sini David sa kay Eliab, anong nahimo ko? Anong nahimo ko? What have I done now? I was only asking question, Eliab. Kapamangkot lang ko. Okay? Kagtapos ang ginimo ni David, he walked over to some others and asked them the same thing and received the same answer. So gina-confirm ni David kung ano gid bala ang gusto ni Saul. Then David's question was reported to King Saul. Ginambal niya sa kay King Saul, kag ginpatawag si David. Ambal ni David, don't worry about this Philistine. Grabe ambal ni David kay Saul. Ya, hindi ka magabalaka. Maaway ko, awayon ko sa. David was a young man. A boy ang paghambal kanila. He is a boy. Ano? Ganang tabo. Sila ni Saul, hindi ka maglahog. Don't be ridiculous. There is no way you can fight this Philistine. Kag wala kang gitsansa nga magdaog, you're only a boy. Sabi ang hambal ni, Sabi ang hambal ni Saul sa kay David, no? Bata. You're only a boy. You're a young person. Kagsuling niya, inisigulayat ya, halin sa pagkabata ya, hasta subong, butsulingon, kontra mo, expert. He was a fighter ever since his youth. But David persisted. Sino David? Hindi. I've been taking care of my father's sheep and goats. Ya ako yung gabantay sa akon sang karnero ni tatay, sa mga kanding ni tatay. So niya, kung mag-abot ang leon, kung mag-abot ang bear, kag kuhaon nila, patson nila ang akon mga sapat, I go after it. Sige, ginalagas ko sulaya. Okay? Ginakuha ko sa ila. I rescue the lamb from his mouth. Just imagine, kadton na sang bear, kadton na sang lion, ang lamb, ginaagaw pa ni David. Terrible si David, ano? Tapos uling niya, if the animal may, siya kung tubangon ko bisang leon, kag bear, suling niya, I'll do it. Suling niya, I catch it by the jaw and club it to death. Oh, grabe, suling niya. Ya kung maatake sa sakon, dakop ko sa iya nga jaw blood yun. Bakon mo, dakpo ni David ang leon mo na. Nauyatan ko na iya jaw. Kaya ginabunal ko sa mapatay sa. Perti si David, no? Siling niya, I have done this to both lions and bears. I'll do it to this pagan Philistine too. For he has defied the armies of the living God. Ya ko na imo ko na sa leon, imo ko na kay Goliath. Okay? What happened next? The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from the Philistines. Ya ko ginluwas ko sang Ginoo, luwason niya man ko kay Goliath. Saul finally consented. Yeah, okay? Go. The Lord will be with you. Tapos din ni Saul,
Nya ari nga akon bronze helmet, ari nga akon coat, okay? Kag sila niya ara akon sword. David put it on. Ginsoksok ni David, ti siyempre dako si Saul. Tanawab lang ko na ano kadako ang breastplate kagang armor ni Saul. Kagang balya. And took a step or two to see what it was like. Danot suraya, for he had never worn such things before. Now listen to that. Gintistingan ni David, plus niya daw, hindi ko ang ngayan. Why ko kagi ni? Why ko kagi ya? I can go in this, saling ni David. I am not used to them. Niya hindi ko balo magamit na. Gin-uba ni David, he pick up 5 smooth stones from a stream, 5 lang ka bato, put them into his shepherd's bag, then armed with only with his shepherd's staff and sling, okay, he started across the valley to fight the Philistine. Baston lang kag tirador. Okay, sling. What happened next? Goliath walked out toward David. Nagwa si Goliath, palapit sa kay David, upo dahil nga shield bearer, sneering in contempt at his ruddy face boy. Yakadlaw si David, yakadlaw si Goliath. Ha? Ano? Gina-insulto yan si David. Am I a dog? Dumdum mo sa akon, ido. He roared at David, you come at me with a stick. Kadto ka sa akon, baston dala mo. Okay? And he cursed David by the names of his gods. Remember, mga Baal worshippers ni sila. Asterat, amo ng mga ano na Diyos nila. Okay? Come over here, saling ni Goliath. Nga palapit ka di, kay ihatag ko ang unod mo sa mga pispis kag sa mga wild animals. Gasinggit si Goliath. Balos man si David. David replied to the Philistine, you come to me with sword and spear and javelin. Saling niya, gapalapit ka sa akon, nga may ara ka sword, nga may ara ka bangkaw, may ara ka javelin. Purambali David, but I come to you in the name of the Lord, the armies, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Yakadto ko sa akon, sa imo ng armas, palapit ko sa imo sa ngalan sa akon Diyos. Today, the Lord will conquer you. Subong adlaw, perdihon ka sa Diyos ko, kag patsyon ta ka, kag utdon ko ang ulo mo, kag ihatag ko ang imo patay nga lawas. Kag dead bodies of your men. Hindi lang ikaw, pati mo mga army. To the birds and wild animals. Look at the statement. And the whole world will know that there is a God in Israel. The whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know. Tanan ka mo. Tanan nga nag-aari di. Mabalaan nila nga ang Ginoo, the Lord rescues His people, but not with sword and spear. Spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. Sabi na nga mga statements si David. Amo na mga statements mga utod. So what happened? As Goliath moved closer to attack David,
to attack. Palapit si Goliath, David quickly ran out to meet him. Grabe. Waya ta sa atras, palapit ka, sulong. Grabe si David, no? Dalagan si David. Palapit siya. Reaching into his shepherd's bag and taking out a stone, isa lang. He hurled it with his sling and hit the Philistines in the forehead. Wow. Grabe, no? Hindi palapit. Walo kang atong tirador, abi mo na, palapit. Mo nang tirador to sa unay. Ila to yagali, mo na. Kaya palapit. Sige. Di isa lang ka small stone nagsulod sa dahi. Yeah. Grabe. Kita mo, the battle is the Lord's. Ha? Nagsulod giyang bato sa dahi ni Goliath. Sulod ng bato. Ang balya. Kag si Goliath na tumba sa gahalapaon sa tumba mo, no? Gahapaon. He fell face down on the ground. David triumphed over the Philistine with only a sling and a stone. Sword versus spear. Sword, spear versus sling and stone. Sabi, no? Sling and stone lang. What happened? David ran over and pulled Goliath's sword from its sheath. Bawaging kuha ni David. And David used it to kill him and cut off his head. May imagine yung story, mga utod? Grabe, no? Tanawon mo na bala sa kinarton namin mo. No? Mo na paborito ni Yumi. Amo ganang unang Bible story, bala niya. Master yan na. Ginanon ni David si Goliath. Master yan. Okay? Mga utod, Aryo. Siningaga, look at the map. Amo na dang para may background no? May background ta. Amo nang Gaza Strip. Okay, amo na ang lugar sa mga Philistines eh. Okay? Tiyali po sa oras ta subong. Same old story. Away. Amo na. Ano? Basta subok. I don't know kung ano nang kay surrender na sa Hamas sa mga hostages. 72 hours surrender ko, hindi, buk-buk po na mga kamuda. Sila ni Trump. Why ko kayo nakapalo up ko nung tabok ko na yung surrender na kay Manila. Tanan-tanan, no? Kay, may obra sila council. Obra sila Gaza Council, bla. Headed by Trump. Kay renovate na niyang, Gaza ni, muon ta ni, malinong ni. Linongon ta ni. Mga utod ba, outside the story lang na galing baylan da. But anyway, it's just been. Amo na, liin pa sang timpo ni Saul. Grabing away. Amo malagyapon. Okay? And so that's it. Para nga mabalaan nyo lang, amo na, no? And then, sa siningaga, tanawon tanay bala, before we will go deeper to this story, mga utod, may kontrata. Okay? Hindi ka magpangambal ng okay ka lang kay Kristohanon ka. Hindi ka okay. Hindi ka malinong. I mean, hindi ka magambal nga wala na kuya trouble kay Christian na kuya. Nagdamo, nagigani trouble mo. Hindi, wala. Hindi, wala kayo na Christian. Kung nagdamo, naging trouble mo, hindi ba? Amo na ngambal ni Jesus eh. Nga, malakat ko, biling ka mo di. Sa sining kalibutan, magamo. Magamo na yung kalibutan nga ni. Pero mali Jesus, hindi ka magasubo. Mangin malipayon ka mo, be of good cheer. Kaya nga man, I have overcome the world. My peace I give to you. Amen? So, ang Ginoo wala nag-promise
sang malino nga pangabuhi, kung nagkristohanon ka, kundi ang Ginoo naghambal, maggamo. Kaya nga man may kontra ka. Sa una, miguhay ka mo, subong kontranay na ka mo. Di ba? Hindi ba mga miguhay magkontranay? Grabe. Ano, ang mga miguhay bla magkontranay, dugay-dugay na magbalikanay mo. Pati ka mo na. Migo-migo, ibla ka mo, migo-migo, ibla ka mo yan. Ano, hindi na ka mo masiparar, tapos kopyada na kontranay ka mo. Budlay magbalik ka mo na. Di ba? Ano? Tilabi na gid mga utod, kay miguhay ka mo sa tanas, tatay mo sa, membro ka pang sa arme, tapos hinali lang, naging tatay mo na si God, membro ka na sa arme ni God, isipin ko, tunto ka ha, kadto-kadto ka na, katilaw gid sa akon. Hindi mo naman sa tanas. Hindi ta kapag palinungon, amo naman sa tanas mo, hindi ka gid maglinong. Pero hindi iya kalinong ang ginanglan ta. Amen? Hindi ang kalinong ni Satanas ang ginanglan ta. Kabalo ka, you are at peace with the devil, you are in danger of hell. Amen? Kaya kung peace with the devil ka, but sa lingon, basi sa iya ka. Kaya peace ka mo. Diba? Kaya kung sa Ginoo ka, hindi ka gini at peace with the devil. And so, listen that you are facing giants. Nagatubang ka sa may ganti. Sa time ni David, literal giant kaya 9+ feet ang katason ni Goliath. But, kung i-apply mo na subong, hindi mo makita igante, wala mang Goliath, pero mga utod, ang mga kabudlayan, amo na mga igante sa kabuhita. Amen? Amo na mga igante. Mga challenges sa kabuhi. So we call them giants. So we have to conquer them. Amen? Kaya mo lang gusto sang Ginoo sa aton, conquer. Sa panahon ni Joshua, every land, soil, nga matapakan mo Joshua, imo na. Amo ginang promise sa Ginoo sa kay Joshua. Matapakan mo, imo na. Okay? So you have, in the Bible, sa kamaturan nga, we are at war. We are not at peace with the enemy. Wala kita peace covenant with the enemy. We are at war. And so we have to know Him. Hibaloon ta siya kung anong ginhimo niya. Kay ginhimo niya na kay David, himo niya man na sa imo. Okay, nga gin-record ang story, para nga ma-learn ta ang prinsipyo kung ano ginahimo sang kontra sa mga kabataan o kung panimalay sang Diyos. Number 1, taktik. Unang strategy sang kaaway sa Israel, ang number 1 gid ginatawag na siya nga intimidation. Grabe, no? Intimidated ka ba? Okay? Ang intimidation, mga utod, bot silingon, pahadlukan ka, pahugon ka. Ano? Ti ang una galing nga tirada niya sang Philistine, ang una nga tirada ni Goliath, simple lang ginapahog yung mga Israelites. Kita nyo ko? O sino-sino da? Okay? Magwa si Goliath yan, dako-dako sa iya. Yan ka mo, pigado ka mo. Mga sulugoon lang ka mo yan ni Saulo. Amo nang ambal yan. Sulugoon lang ka mo yan. Okay? And so, mga utod sa Ginoo, ang intimidation, that's sa may verse 3 up to verse 11, basa na kayo na. Ang intimidation, amo na ang balatsyagon, nagadala sang kahadlok. Hadlok. Ano? May kahadlok. Okay? Ang intimidation, amo na ang pinaka-root sang fear. Di ba? Kung intimidated ka na, why na dula ang imong, no? Inadlok ka na mo. Di ko nahadlok ka na, why ka na? Hindi ka na maghulag, kay nahadlok ka na. Di ba? Kita mo ang bata nga nahadlok, hindi na siya magtikang. Hindi siya magkantuto. Kay nahadlok na siya.
Amen? So hindi ka na mag-forward. Kaya nahadlok ka. Di ba lang nabatyagan tara? Kung himuon ko maano ko yan. Basi mamo ko Tiyang balong ko lang sa ngayawa. Wala ka na may mo. Pigado ka. Okay? The same true what happened sa 10 spies. Dumduman yung 12 spies nga nagsulod sa Kanaan. Dumduman nyo? Ginpadala sa ni Moses. Ang duwa ka maisog, sino? Si Joshua at si Caleb. Okay? Ang pulo iya, anong ilahambal? Grabe ito, Moses. Silingin sa mga Israelites. Mga utod, pertito ang Kanaan. Mga higanti, mga tao to. Nya kita, tibakla lang kita ya. Grabe nga report, ano? Amo nang nakita nila. Nakita nila ang giants. Kag pagtanaw na sila kung galingon, grasshopper. Amo ning Israelites, nakita nila si Goliath. Pagkakita nila sa kung galingon. Oh, grabe. Wait a minute. Okay? So pagbatsyag nila nga wala na silang mahimo, nahadlukan na sila, anong himo lang? Malagyo na lang sila. Di ba kung nahadlok ka, hindi malagyo ka? Ano? Hindi ka na magtindog, hindi ka na magbato. Malagyo ka because, kaya man mga utod sa Ginoo, fear is the primary weapon used by the devil. Listen. Ang kahadlok, amo nang una gid nga armas nga ginagamit ni Satanas. Kita mo bisan sa soul winning? Sa soul winning bla? Mahatag na tracks po, inutikan ka sang yawa. Tagatag na suraya nga dano. Kitap na suraya. Sa plano. Di nga matunon. Rablat suraya. Amo nagabot suso. Daw. Natulog ka pala sa iyo, Lord. Matag tracks. Punta daw mo siya sa tracks. Ha? Hatag na siya. Kasi kung kiganya ka na. Kasi insulto ko niya ka na. Kasi sige mo na paminsar. Sige mo na paminsar. Intimidated ka. Tapos, makuro ko bala mo niyo. Kaya imbis nga magkuha ka tracks. Nagpundo ang iyong kamot. Hindi na magbulag. Ano po na? Mahambal ka ni gospel. Bumbaw ka ni Satanas. Malambal na kaya. Tilaw ko na karon siya yan. Sultuon niya ka na. Pakauya niya ka na. Tiyang imo ginapaminsa ang pakahuya. Wala ka na kapinsar sang gospel nga power gali. Amen, di ba? And so that's how fear works. That's how Satan works. Ini mga tawan niyang puro sa gambal, they were shaken. Grabe. Natayog sila. Fearful. Hinadlukan sila. Intimidated. Okay? Mga utod, once nga ara na sa aton ang fear, bangod sang intimidation, bangod nga kung saan pa bala ang kalye, ang kanto nga pulong na unahan kadungan. Amo na ang kinanto. Di ba mo nang hambalta no, sa mga tigulang no? Unahan sa dungan na. Why na sa kahulag Unahan dungan. Meaning intimidated. And so what happened mga auto, this is very real sa story. Fear discourages us to face the battle. Kung ang kahadlok na gani maghugakom sa tagipusoon ta, hindi na ta mag-away. Bayda. Why man nakagyapon na? Diba? Bayda. Hindi man nagyapon. Okay? And so fear easily make us withdraw.
Okay? Bangon may kahadlok, you have to withdraw. Kag bangon nag-withdraw ka, you just accept defeat. Tiyan man sila. Sunod naman nga aga, plastar naman sila. Guwaan naman si Gulayat, dinalagan na naman sila. Ano? The same. 40 days. Guwa. Gulayat. Ano? Amo na perme. You see, when you are intimidated, amo lang yun lang na perme ang imo. Amo lang yun na ka-perme. You cannot move ahead. Amen? Amo lang yun lang na perme. The same old cycle, wala sing may matabo sa kabuhi mo. Okay? And so that, what happened? Intimidation. Look at the picture. Okay? That's David. Ano? Kamay sila bidya, wala na siya intimidated. Okay? Kabalo kang second nga ginagamit sa yawa, ari mga utod. Aranas David. Before David faced Goliath, istorya sa mga soldado kay naging tanaw ta. And then, si Eliab, ang kay Eliab, yung pangunang-una, lain eh. Sila ni Eliab kay David, siya na, ano ka manimo man? Ha? Siya kadto ka de, ano ang tuyo mo? Anong motibo mo? Nga mo ka na? Kabalo kang atake sa yawa sa aton. I try to look at it. Mga auto, it is very real. Second attack, intimidation. Ikadua, interruptions. Ano? Kung di ka, intimidated ka, but David was not. Okay? Hindi intimidated si David. Ang kay David naman nga case, mga utod, kabalo ko nimo sang yawa saya, gin-interrupt sa sang yawa. Grabe, no? Para si David, ready to fight, kagtapos ang interruptions, which is very true, mga utod, sa aton experience, ang interruptions comes from people close to us. Amo nang tirada sang yawa. Okay? Hindi ka madalas intimidation. Si David lang madalas intimidation. Wala na. I'll fight. But you see, Eliab, ang pinapaka-close kay David, nga kuntane, siya pa ma-encourage kay David, amo pag ginagamit siyang yawa, nga hindi pagdayunon ni David, ang iya nga tinutuyo. You see? This is how the devil works. Mga utod sa Ginoo. You're ready. You're prepared. But suddenly, managambal sa imo. Sakto na. Sakto man na ginahimo mo. Kagi ka muna. Ano? And these interruptions coming from people who are close to you. Sabi, no? May instead nga mangin blessing sila, hindi sila nangin blessing. Sometimes, probably, people that you look to. Okay? And many times, the devil uses even loved ones to hinder our victory in the Lord Jesus Christ. Amen? Na kung kaisa gali, grabing yawa. Nga bisan gali ang imo yung labuan gamiton niya para nga hindi ka lang magdaog sa imo pagpakigaway. Amen? Ano? Hambalan niyo ka. Ano ka? What happened to Eliab? Si Eliab, he misjudged the motive of David. You see, man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Ang tao, matulok lang gina siya sa imo action, sa imo nga mo na. And many will misjudge you, kaya mo na ila pagtanaw sa imo. But actually, no. Si Eliab, sila niya kay David, David, lain motibo mo. And the other thing, mga utod sa Ginoo, what happened to Eliab, actually, amo ni natabo, kung imo tanawon ng analyze mang story ni, nga amo gito yung kainit ni Eliab sa kay David. Una, ging question niya ang motive ni David. Ikadua, ging question niya si David para matabunan ang iya kahuya. You agree with that? You agree with that?
Sino tani ang maaway kay Goliath? Si Eliab. Amen? Hindi ba? Siya tani maaway kay Goliath, kay siya ang eldest brother. Kagtapos wala man si may ginhimo, gapalagyo man siya, and here comes the youngest brother, nga mahambal ako maaway saya. And so to mask his shame, para lang gid matabunan lang iya nga shame, he tried to intimidate, he tried to interrupt David. Amo na natabo mga utod. Okay? And so Eliab, when you look at the story, Eliab misinterprets divine purpose. Wala ni Eliab na intindihan ang tinutuyo sang Ginoo sa kay David. Okay? And so mga utod sa Ginoo, coward. He tried to cover his fear. Okay? Di amo man na. Ano? Amo man na. Ang natabo sa mga Israelites. Now, so you have intimidation. Kung may challenge sa imo kabuhi, ang yawa, yan, balo niya ka, hindi ka nakasarang. Why ka na may moda? Why ka kwarta? Ano? Why kay kasarang? Hindi na mahuman. Okay? Amo na mga utod sa Ginoo, you know what? Frankly, honestly speaking, sa gina-conceive na mo ni Brother Allen ang development plan, sining area, kaya isip-isip, mangkubla. Len, mga pila budget na len man. Isip-isipon mo bla. Mahal nga dan tanan subong. Amen, di bla? Ti ini nga building, hindi na mo ni tsuraya. Patanaw na namon sa inyo by December. Ini nga building, may second floor na siya nga misanin nga open diri sa tunga, pero may wings, ano? Nga makapungko mga tao doon sa babaw. Sa dira sa tubang ta may wings man misanin nga makapungkong tao da. Ang pillars will go sa sides, ano? Tanan nga pillars adto sa side. Balong kung isip-isipon mo na ang gabot sa utok mo niyo. Hindi ta kasarang na. Muna gabot sa utok mo. For me. Sarang na. Ano? Sarang. So, okay? That's intimidation from the devil. Kaya tapos may mahambal pa na sa imo. Ambisyoso sa imo. Di ba? Muna? So when you do ministry, there are people will say, pakita lang na. Kaya pigado. Sarang. Okay? These are the things, mga utod sa Ginoo, that you are facing. But you know what? Ang grabe pagid ni, kung i-ready niya si David, not because of the reward, bata po sa iyaya eh. Ano? Wala isa gando mga sawa, yes, David ah. Di kayang premyo kung daan ng prinsesa. Wala yan sa utok ni David ng mga sawa, siya wala yan. No way. Ang kay David, yasoy niya, pabayaan talang ni, pabayaan ta ni sa nga sagad insulto sa Diyos ta. Amo na yung sa utok ni David. Pabayaan to siya. I'm ready. You know what? Brethren of the Lord, if you look at the story, and this is the principle, in every warfare, in every challenge, in every giant, listen to this, sa kada kabudlayan, sa kada away, sa anuman, nga ginaatuban sa Kristohanon, always remember that the hero is God. Not David. Ang pinakahero diya, hindi si David. Anong habal ni David? So that I will be known? No. Ang habal ni David? So that the world will know that there is a God in Israel. And people who are gathered here today will know that there is a God in Israel. The battle is the Lord's.
So when we look at projects, mga utod sa Ginoo, when we endeavor and think big, okay? Kasi God is big. Nga magpaminsar ka sang gamay, kaya ang Diyos mo dako. Amen? Di ba? Nga maminsar ka gamay, kaya ang Diyos mo dako. Anyway, di ba? So you have to aim high, you have to aim big, you have to do great, because God is great. And this is His work, not your work. This is His battle, not my battle. And so David, ready, I'll go. I will fight. Sinisol siya bata ka pa to. Kung sa ato nga pululungon na, baho pagani gatas baba mo. Bata ka pa. Kontrahon mo niya, alin sa pagkabata, yes, tapos bumpila na edad yan na. Alin sa una mo lang na obraya, pangaway lang, away lang, ikaw imo yan, o ka. Ibig hindi I'll go. Lakat ko. Tising ni Saul's ling niya, ari to ari akon nga armor, sok-sok. Ahoy. Tanaw bla tsura ni, tanaw bla. Because the next thing is influence. Look at that. Ari si Saul, ari the bed gawi, it's the bed na hindi ka agwantas niya na ano ni klase armas. Yung wala ko na akong kagi, suksok na. Ano? Kagi, suksok. Mga utod, listen to me. What Satan uses para nga hindi ka magpadayon, intimidate ka. Ikadua, hindi ka ma-intimidate, nga padalaan ta sabi sa amigo ya. Amigo yan na mo na mambal so ya. I-interrupt ka sa amigo mo. Ikatatlo, padalaan niya ka sang influencer. Sabi no? Influence. And many times, influence, mga utod, listen to me, ang influensya ang magadala sa imo sa kompromiso. You agree? You agree? Ha? Sino nag-compromise kay Diskaya? Nga nag-compromise sila? Anong rason, abi? Anong rason? Simply, influence. Okay? And here is the most influential person in the kingdom. Kag kung ano ihambal ni Saul, bugat-bugat na nga klase ang balanon. Amen, di ba? Bugat-bugat ginaya. Ay, imagine David, hambalan ni Saul to. Ay, na ano. Ari ako na armas, amo ni gamiton mo. Amo ni ang pinaka-the best nga armas. Kabulo ko mga utod sa Ginoo, sini the bed, niya, di ko saho. Ay nga, wala ko na yung manad. Okay? Wala ko na yung matistingan. Wala ko yung kagi, patay liyon nga nga may ara ko yung taming, di kag may ara ko yung javelin, nga may ara ko yung espada. Wala ko na kagi, patay liyon, amo na yan, ako na simple lang yan, yatang ko lang liyon, dakpon ko sa baba ya. Ano? Kagbunalon ko sa. Ano? Patay sa. Okay? Mga utod sa Ginoo, what's the point is this? Be careful what influences you. Mangin may nalungon ka kung sino kag ano ang naga-influensya sa imo. Okay? Paminsaron mo gid kung ano na ang ginahutik sa imo, anong ginambal ni classmate mo. Okay? Pinsaron mo na. Kung ano na ang gina-influence sa imo, kay nga man, it could be nga ang ginasuggest sa imo, kalaglagan mo. Abi ko nagpadayon si David. Sabi nga espada ni Saulo. Gatikang-tikang sa mo amo na matubang kay Gulayat. What do you think? Batuan na si Gulayat. Gulayat palapit ni kay Hari. Di mari kay iya sang hari niya. Dumdumon mo Gulayat kay King Saul ni armas ko ni. What do you think? Makapatos kay Gulayat? No way. Mga utod, God has given you something that you have tested. Amen? Ang Ginoo maginatag sa imong armas nga natistingan mo na.
And why not change? Why change? Kaya amo na ang pinaka-the best nga armas sa ginatag sa Ginoo sa imo. Amen, di ba? Why change your being unique? Nga bailuhan mo ang imo pagka-unique. Nga amo na ang gift mo nga ginahambal sa Ginoo sa imo. Amen, di ba? Amo na ang talent mo nga ginahatag sa Ginoo sa imo. Kag amo na ang pinaka-the best nga magamit mo nga magmadinaogon ka. Why change? Amo na yung panguna-una ni David. Saul, simple lang kuya. Tirador lang kuya kag baston, okay na kuya. Damo na nga leon kag mga oso gin pamatay ko di. And I will fight Goliath. Okay? Brethren in the Lord, you know what? When you were someone else, kung nablang adoptaron mo ang strategy sa iban, nga hindi man nimo na experiensyahan, anong matabo sa imo? You will become ineffective. Mangin ineffective ka, kag you will be losing the battle. And so use your gift. Amen? Use your skills. Mo na yung gamit sa Ginoo sa imo. Kaging gamit ka sa Ginoo pagi sina. Okay? And so, tatlo ka bagay lang, no? And we will look at the other things next week. So what happened? Ano tabo? Naus David. Hindi ba? David won. Okay? He conquered the giant. Ano? Mga utod, next week, we look at other principles. Okay? Tisubong ya, amo niyang enemy, dumdumunta, amo niyang kontrata, amo niyang pamaagi sa kontrata. Okay? And be careful kung anong pamaagi ya, kag be prepared. Okay? And remember, the battle is the Lord's. Amen? Remember, ang battle, iya sang Ginoo. Kag ang glory belongs to the Lord. Always remember nga sa kada pagtilaw, sa kada pagtagawayan, ang pinaka-hero, ang pinakamabantog, ang matagaan si kadungganan, hindi kita kundi ang Ginoo. And never compromise bangot sang influence. Never. Ano? Think of your gift. Think of your skill. Ang ginagamit mo perme, ang ginagamit sa Ginoo sa kabuhi mo, kaya amo na ang pinaka-epektibo nga gamiton mo para sa kontra mo. Amen? And so may the Lord bless us mga utod. Are you facing giants? Subong, anong igantingin na tubang mo? Okay? Anong dalag ko nga mga paghangkat ngayon na tubang mo? Don't be intimidated. Oh. Hindi pag-allow ang interruptions. Okay? Kag remember the influence. Oh. Don't compromise. Amen? And always think that the battle is the Lord's. Okay? And so, anong mahambal na ton? We are more than conquerors. In the Lord Jesus Christ. Okay? Thank you, Lord. Salamat sa imo pulong. Salamat, Ginoo, sa assurance. Kag Ginoo, nakita namon, amo ni ang mga tirada sa kontra namon. Ever since, Lord. Kag kung may mga ginaatubang kami, gina-intimidate niya kami, ginapahadlok niya kami, ginapadalaan niya kami sa ma-interrupt sa amon, Ginoo, Lord, nga mahuman ang plano mo, kag may ginapadalaman siya nga mga influencer sa kabuhi namon. So Lord, help us to discern. Tudloy kami nga maintindihan namon. And as we go through the story, we study this, Lord, kabay ni nga story, maging blessing sa amon, kag salamat gid sa imo assurance of victory through our Lord Jesus Christ. We praise you, Lord. We thank you in Jesus' name. Amen.